Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi hango sa tunay na buhay, kahit pa ito ay pinamagatang true story. Lahat ng mga karakter, lugar, at pangyayari ay bunga ng malikhaing imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, buhay man o patay, o totoong lugar ay hindi sinasadya. May ilang bahagi ng kwento na maaaring hindi angkop sa mga bata, kabilang na ang karahasan at temang kababalaghan. Reader discretion is advised. Sa isang malayong lalawigan sa Pilipinas, may isang babae na kilala bilang si Rosa, isang tahimik, matapang, at misteryosang konduktora sa mga biyaheng gabi ng bus. Sa unang tingin ay wala siyang ipinagkaiba sa ibang mga konduktor, suot ang uniforme, dala ang ticket box, at palangiti sa mga pasahero. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may madilim na nakaraan si Rosa na hindi pa nalalaman ng marami. Noong bata pa lamang si Rosa, nasaksihan niya ang isang karumal-dumal na pangyayari sa kanilang probinsya. Isa sa mga pinakamatinding alaala niya ay ang gabi ng pista ng barangay kung saan halos lahat ng tao ay nagtipon sa sentro para sa kasiyahan. Ngunit matapos ang gabi ng sayawan, ilaw, at musika, natagpuan ang kanyang buong pamilya na walang buhay. Ang katawan ng kanyang ina ay gutay-gutay, parang nilapan ng hayop. Ang kanyang ama ay nawawala, at siya mismo ay natagpo ang duguan at walang malay sa ilalim ng lamesa ng kanilang bahay. Mula noon, wala nang tumanggap kay Rosa. Lumaki siyang ulila, pinalipat-lipat sa mga bahay ampunan at foster homes. Ngunit habang siya ay lumalaki, may kakaibang lakas at tapang siyang nadiskubre sa sarili. Lalong tumindi ang kanyang paghihinala na ang nangyari sa kanyang pamilya ay hindi gawa ng tao, kundi ng aswang. Ang aswang ay isa sa mga pinakatakot-takot na nilalang sa panitikang Pilipino. Sila ay mga halimaw na nagpapanggap bilang ordinaryong tao sa araw, ngunit nagiging mababangis na maninila sa gabi. Madalas silang targetin ang mga buntis, bata, at mahihinang nilalang. Ngunit para kay Rosa, sila ay mga halimaw na sumira sa kanyang buhay, at siya ay may isang layunin lang, ipaghiganti ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng mga taon, nagtrabaho si Rosa bilang isang konduktora sa isang kilalang bus line na bumibiyahe sa malalayong mga probinsya, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng kababalaghan. Hindi ito basta trabaho lamang para sa kanya, isa itong misyon. Alam niyang sa mga rutang ito ay may mga nilalang na nagtatago, nagmamasid, at naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa bawat biyahe niya tuwing gabi, dala niya hindi lamang ang ticket box kundi pati na rin ang kanyang sibat na may langis ng nyog, mga bala ng asin, bawang, at isang maliit na anting-anting na iniwan sa kanya ng isang matandang albularyo sa antike. Ang matandang ito ang nagsabing siya ay may dugong tagapuksa, isang taong isinumpang may kakayahang pumatay ng halimaw. Sa umpisa ng kwento, si Rosa ay mapagmasid at laging handa. Sa bawat pagsakay niya sa bus, tinitignan niya ang mga pasahero, ang kanilang kilos, ang paraan ng paghinga, at kung paano sila tumingin. Hindi lahat ng tao ay tao, anya. At minsan, ang pinakatahimik sa lahat ang siyang may dalang panganib. Sa unang bahagi ng kwento, pinapakita ang kanyang araw-araw o gabi-gabing buhay bilang isang konduktora. Pamilyar na siya sa mga kwento ng mga driver, mga nawawalang bata sa gilid ng daan, mga multong sumasakay ngunit nawawala, at mga pasaherong biglang hinihimatay. Ngunit si Rosa, hindi lang takot ang nararamdaman, kundi paghahanap. Parang bawat biyahe, naghahanap siya ng sagot, ng katahimikan, o ng tamang oras para harapin muli ang kanyang bangungot. Sa kanyang isang biyahe pa Mindoro, dumaan sila sa isang baryo na hindi niya pa napuntahan noon. Dito, nag-umpisa ang tunay na pagsubok. Isang pasaherong lalaki na tila laging nakasombrero, hindi umiimik, at hindi rin lumalabas ng banyo tuwing stopover. Napansin ni Rosa na tila malamig ang paligid tuwing lumalapit ito. Ang ibang pasahero ay bigla na lamang nilalagnat, nagkakasakit, o kaya'y nakikita siyang may kakaibang anyo sa rearview mirror. Sa unang tingin, tila isa lamang itong ordinaryong kwento ng isang babaeng konduktora. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang umaandar ang bus patungo sa mas madilim na probinsya, lumalabas din ang madilim na bahagi ng katotohanan. Si Rosa ay hindi lang basta konduktora. Siya ay isang mangangatay ng mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga tao. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katapangan, sakripisyo, at ang pagharap sa sariling takot upang mailigtas ang iba. Sa bandang huli, ang isang simpleng babae sa likod ng ticket box ay maaaring maging tagapagligtas laban sa kasamaan ng gabi. Lumalalim na ang gabi. Gabi ng Miyerkules, 11:00 ng gabi ang biyahe.
Kakaunti ang mga pasahero, karamihan ay mga manggagawa, ilang estudyante, at isang matandang babae na may dalang manok. Tulad ng dati, si Rosa ay nakapwesto sa may gitna ng bus, tahimik na minamasdan ang bawat isa. Wala namang kakaiba sa unang tingin. Isang normal na biyahe, o iyon ang akala niya. Pagdating nila sa isang maliit at halos madilim na bus stop sa may dulo ng bayan ng San Roque, may sumakay na lalaki. Matangkad, payat, maputla ang balat, at may suot na lumang sombrero na halos tinatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Nakaitim siyang jacket, kahit mainit ang panahon at may dala lang siyang maliit na bag, isa, pabound ng kalinawan, mahina niyang sabi. Malamig ang boses, parang may bumigat sa paligid. Ang hangin ay biglang parang naging malamig. Ang ilaw ng bus, sa di malamang dahilan, ay biglang kumurap. Ang mga ilong ng ibang pasahero ay tila nagbara, may amoy na parang nasusunog na balat o lumang karne. Habang umaandar ang bus, palihim siyang tumitingin sa lalaki. Nakaupo ito malapit sa hulihan. Hindi ito natutulog. Hindi rin ito gumagalaw. Kahit na makailang beses na sila huminto sa gasolinahan at stopover, nanatili ito sa kanyang upuan. Walang kib. Wala man lang cellphone. Tila walang pakialam sa mundo. Makalipas ang isang oras ng biyahe, napansin ni Rosa na ang isang pasaherong bata, na kanina'y masigla pa, ay biglang nagsuka at nanghina. Nanay, ang sakit po ng tiyan ko, sambit ng bata. Nilapitan sila ni Rosa at tinanong ang ina. Ayon dito, hindi raw normal ang nararamdaman ng anak, malamig ang kanyang balat at parang nawalan ng lakas bigla. Nag-aalala si Rosa. Hindi ito ang unang beses na may ganitong nangyari. Naalala niya ang mga nakaraan niyang biyahe, palaging may bata, palaging may biglang nagkakasakit, palaging sa oras na may sumasakay na, kakaiba. Inilabas niya sa bulsa ang kanyang maliit na anting-anting, isang medalya na may ukit ng sinaunang simbolo at binasbasan ng isang albularyo. Lihim niya itong inikot sa kanyang kamay. Hindi niya mantahasang kinumpirma, ngunit ramdam niya, may aswang sa loob ng bus na ito. Kinabahan siya ngunit nanatiling kalmado. Bumalik siya sa may unahan at tinawagan sa radio ang driver, si Mang Boyet, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Mang Boy, may kutob ako. Yung lalaking sumakay sa San Roque, hindi tao yon. Narinig niya sa kabilang linya ang mahinang ikiray-giray ng matandang driver. Rosa, anong plano natin? Panatilihing kalmado ang lahat. Dapat hindi siya maghinala. Habang nagpapatuloy ang biyahe, si Rosa ay patuloy na nagmasid. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bus. Ang salamin ay tila kinakabog ng malamig na hamog. Ang matandang may dalang manok ay nag-umpisang magdasal. Santa Maria, iligtas mo kami, mahinang sambit nito. Napatingin si Rosa muli sa lalaki. Sa isang saglit na akala niya ay hindi siya tinitingnan, nakita niyang nakatingin pala ito sa kanya. Diretso, matalim, malamig ang mga mata, para bang tinutunaw siya sa titig pa lang. Ngunit ninisyan lang ito ni Rosa ng bahagya. Hindi siya nagpakita ng takot. Kung ano man ang binabalak ng nilalang na ito, hindi niya ito hahayaang magtagumpay. Pagkalipas ng ilang kilometro, biglang tumigil ang bus. Nasira raw ang makina. Tumayo si Mang Boyet at sinabing kailangang maghintay ng ilang minuto habang tinitingnan niya ito. Alam ni Rosa na sinadyang itigil ito, plano nila ito para suriin ang sitwasyon. Lumapit si Rosa sa lalaking kahina-hinala. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, biglang bumaba ng bus at lumakad sa madilim na bahagi ng kalsada. Sinundan siya ni Rosa, dala-dala ang kanyang maliit na bag na may laman ng sibat na kahoy na may langis ng nyog at bala ng asin. Paglapit niya sa lalaking nakatayo sa tabi ng isang punong saging, may narinig siyang kakaibang tunog, parang gutom na hayop. Ang lalaki ay unti-unting naghubad ng kanyang jacket, at sa ilalim nito ay lumitaw ang mahahabang kuko, baluktot na katawan, at pulang mata. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo, at ang kanyang likod ay parang may lumalabas na pakpak. Aswang na. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, inihagis ni Rosa ang isang maliit na bote ng banal na tubig, sabay hawak sa sibat. Tumalsik ang halimaw, napasigaw, at nagbagong anyo pabalik sa anyong tao. Nanginginig ito, ngunit galit ang mga mata. Alam kong isa ka sa mga mangangatay, wika ng aswang. At hindi ako nag-iisa. Ngunit matapang si Rosa. Hindi rin ako nag-iisa. At hindi ka makakauwi ngayong gabi.
Cliffhanger ending ng part 2, ang bus ay nasa gitna ng kagubatan. Si Rosa ay nakalaban ng isang aswang, ngunit bago pa man niya ito mapatay, sinabi ng halimaw na hindi siya nag-iisa. Simula pa lang ito ng mas malalim na misteryo. Sino pa ang mga nilalang na nakasakay sa bus? At kanino kumakampi ang dilim? Pagkatapos ng sagupaan sa unang aswang, si Rosa ay muling bumalik sa bus, may bahid pa ng dugo ang kanyang manggas, ngunit matatag pa rin ang kanyang paningin. Sa pagbalik niya, nakita niya ang ilang pasahero na natutulog pa, habang ang ilan ay tila naguguluhan at napansin ang kakaibang pagkatigil ng bus. Okay na ang makina, sigaw ni Mang Boyet mula sa harapan, isang paanyaya na sinadya upang ilayo ang atensyon ng mga pasahero sa totoong nangyari. Habang umaandar muli ang bus, huminga ng malalim si Rosa. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagbubunyag ng katotohanan, sa bahaging ito ng kwento, ipapakita ang tunay na likas ni Rosa. Isang konduktor sa umaga, ngunit isang mangangatay ng mga nilalang ng dilim sa gabi. Sa mga naunang bahagi ng kanyang buhay, nalaman niya mula sa isang albularyong si Mang Lucas na may kakaiba siyang dugo, ang dugo ng isang tagapagtanggol. Isang linya ng mga mandirigmang itinalaga sa bawat henerasyon upang protektahan ang sangkatauhan mula sa mga nilalang ng kadiliman. Si Mang Lucas, na nakaengkwentro ni Rosa ilang taon matapos ang trahedya sa kanyang pamilya, ang siyang nagturo sa kanya ng mga lihim ng mga aswang, ang kanilang pinagmulan, kahinaan, at kung paano sila matagumpay na mapupuksa. Hindi basta-basta ang pagpatay sa mga aswang. Hindi sapat ang kutsilyo o baril. Kailangan ang pinaghalong tradisyon, sinaunang kaalaman, at matinding tapang. Sa ilalim ng gabay ni Mang Lucas, sinanay si Rosa sa paggamit ng mga katutubong sandata tulad ng sibat na may langis ng nyog, bala ng asin, at dagta ng puno ng alagaw, isang halaman na ayon sa alamat ay ipinagbabawal sa mga nilalang ng dilim. Tinuruan rin siya ng pagdarasal ng mga orasyon, paggawa ng anting-anting, at pagdetect ng mga aura ng halimaw. Ang panata ni Rosa, sa edad na 23, sumumpa si Rosa na susundan niya ang yapak ng kanyang ninunong mandirigma. Ang kanyang tungkulin, hanapin, kilalanin, at wakasan ang mga aswang sa bawat sulok ng bansa. Ang pagiging konduktora ay naging perpektong takip, sa bawat rutang probinsya, may tsansa siyang makasagupa ng kalaban. Ang kanyang ruta ay hindi basta napili lang. Sa tulong ni Mang Lucas at ng lumang tala, isang lumang aklat na naglalaman ng mapa ng mga tagong tirahan ng mga aswang, pinili niya ang mga biyahe kung saan may matagal nang nawawala, may madalas na aksidente, o kaya na may kakaibang usap-usapan. Ang kalinawan, ang bayan kung saan patungo ang kanilang kasalukuyang biyahe, ay isa sa mga tinutukoy sa tala bilang lupang nilimot ng liwanag. Ibig sabihin, pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. Ang aswang na yon, bagamat isa na sanang tagumpay, ay tila hindi ang tunay na target ni Rosa. Sa loob ng tala, may pahiwatig ng isang reyna ng kadiliman, isang napakabihirang aswang na may kakayahang magtago sa anyo ng isang ordinaryong tao sa loob ng maraming taon, at kayang bumuo ng isang lahi ng kasamaan. Ang mga ganitong nilalang ay bihira lang matagpuan at mas bihirang mapatay. At ayon sa kanyang pananaliksik, ang reyna ay nagtatago bilang isang pasahero sa bus na ito. Dito na nagsimula ang kanyang tunay na plano, hindi lang basta makasagupa ng nilalang, kundi hulihin ang pinuno. Maaaring ito ay isa sa mga tahimik na pasahero, ang batang tahimik na naglalakad, ang matandang tila paladasal, o kaya'y isang bata. Biglang sumagi sa isip niya ang batang sumuka kanina. Masyadong mabilis ang kanyang panghihina, masyadong kakaiba ang reaksyon. Hindi normal. At ang ina nito, tila kalmado lang kahit na dapat ay mag-aalala siya ng labis. Mga babala at simula ng pagdududa, habang nagpapatuloy ang biyahe, mas marami pang kakaibang bagay ang napapansin ni Rosa. Ang orasan ng bus ay tumigil sa eksaktong 12:00 ng hating gabi. Sa side mirror, may pasaherong wala sa likod pero may refleksyon. Plano para sa paglalantad, kinausap niya si Mang Boyet sa radyo, habang tila ordinaryo ang lahat. Inutusan niya itong ihinto ang bus sa isang bakanteng kalsada sa loob ng gubat, isang ligtas na lugar kung sakaling magkagulo. Doon niya ilalabas ang ilawan at bubunyagin ang totoo. Ngunit sa mga huling minuto ng segment na ito, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, biglang nawalan ng ulirat si Mang Boyet. Tumigil ang bus sa gitna ng kalsada, ngunit walang kontrol ang manibela. Ang makina ay tila kusang pinatay. Napatayo ang ilang pasahero. Si Rosa ay mabilis na kumilos, inilabas ang kanyang ilawan, sinindihan ito, at tumayo sa gitna. Walang gagalaw. Mariin ang kanyang boses.
Ang sinungaling ay mabubunyag ngayong gabi. Cliffhanger ending ng part 3, habang lumiliwanag ang apoy ng ilawan, isa-isa niyang tinititigan ang mga pasahero. Isa sa kanila, isang batang babae, ay biglang sumigaw ng matinis at sa isang iglap, ang kanyang balat ay nagsimulang matunaw sa anyong tao. Ang reyna ay hindi gaya ng iniisip ni Rosa. At mas malala, hindi siya ang totoong target. Si Rosa pala ang hinahanap. Mula sa madilim na loob ng bus, biglang lumaganap ang liwanag mula sa ilawang gawa sa abo ng niyog na hawak ni Rosa. Isang uri ng maputing apoy ang bumalot sa loob ng sasakyan, at isa-isa nang nagkakaroon ng anyo ang mga totoong nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. Sa loob lamang ng ilang segundo, tila bumaliktad ang mundo. Ang paglalantad, una, ang batang babae na tahimik na nakaupo sa bandang harapan, na sa una ay inakala ni Rosa na isa lamang inosenteng bata, ay biglang sumigaw ng ubod lakas, at unti-unting lumitaw ang kanyang mahahabang kuko, matutulis na ngipin at mga mata na kulay itim. Naging aswang. Kasunod nito, ang matandang babae na panay ang dasal ay biglang nalaglag ang rosaryo, at ang balat nito ay bumaluktot at nabakbak. Ang kanyang katawan ay tila isang balangkas ng isang nilalang na matagal nang patay pero pilit na bubuhay sa itim na mahika. May 3 pang pasahero ang nagbago ng anyo, isang estudyante, isang tahimik na lalaki sa hulihan, at ang ina ng batang sumuka kanina. Hindi isa. Hindi 2. 5 silang aswang sa loob ng bus. At ang mas masaklap, pinapaligiran na si Rosa. Ang unang yup ng labanan, hindi nagdalawang isip si Rosa. Mula sa kanyang bag ay mabilis niyang hinugot ang kanyang sibat na may langis ng nyog at ang kanyang sinturon ng mga bala ng asin. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak ang anting-anting, na ngayon ay naglalabas ng bahagyang liwanag, senyales na nasa paligid ang tunay na pinuno ng kadiliman. Ang unang umatake ay ang estudyanteng aswang. Tumalon ito sa ere, nakalabas ang matutulis na pangil, ngunit mabilis itong sinalubong ni Rosa ng sibat sa dibdib. Sunog ang laman, sigaw ng nilalang habang nangingisay sa sahig ng bus, dahan-dahang nagiging abo. Pero wala ng oras para magdiwang. Sunod-sunod na lumapit ang iba. Ang matanda ay bumuga ng itim na usok na tila lason sa hangin. Agad tumakip ng mukha si Rosa gamit ang kanyang panyo na may bawang sa gilid, isang lumang teknik ng depensa mula sa mga albularyo. Kaguluhan sa loob ng bus, habang naglalaban, ang ilang mga tunay na pasahero ay nagsisigawan at nagsisiksikan sa likod ng bus. Isa ang naluha, isa ang nawalan ng malay sa takot. Sinubukan ni Rosa na ilihis ang laban patungo sa gitna upang mailayo ang mga inosente. Ang 2 aswang ay sabay na sumalakay mula kaliwat kanan. Tumalon sa kisam ng bus, gumapang na parang mga ahas. Isang matulis na kuko ang halos tumama sa liig ni Rosa, ngunit nailagan niya ito at tinarakan ng kutsilyong may patak ng langis ng apog, isa sa mga pinakamabisang panlaban sa aswang. Isa pang aswang ang sinubukang saksakin si Rosa gamit ang matulis nitong dila na parang punyal ang haba. Pero isang quick reflex ang nailabas ni Rosa, binaril niya ito ng bala ng asin gamit ang maliit na shotgun mula sa ilalim ng upuan. Boom! Tumilapon ang katawan ng nilalang, nagliyab at nagkadurog-durog ang balat. Ang paglabas ng reyna, habang nauubos ang mga kasamahan, may isang nilalang na nanatiling tahimik. Ang ing-ina ng batang sumuka kanina, hindi pa ito gumagalaw, hindi pa nagbabago ng anyo. Ngunit ngayon, habang si Rosa ay medyo napagod, ito'y tumayo. Matagal na kitang pinapanood, Rosa, malamig na wika ng babae. Nahanap na rin kita sa wakas. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng babae. Hindi tulad ng mga naunang aswang, ang kanyang anyo ay hindi marumi o bulok, bagkus, siya ay naging mas maputi, mas mataas, at may mahahabang pakpak na tila gawa sa usok at apoy. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit hindi galit, kalmado, mapanganib, parang alam niyang siya ang may kontrol sa lahat. Ang reyna ng kadiliman. Pagtutuos, ito ang laban na matagal nang inihanda ni Rosa. Ngunit ang reyna ay hindi basta-bastang nilalang. Sa kanyang unang galaw pa lamang, naglabas ito ng enerhiya na tila sumabog sa loob ng bus. Napalipad si Rosa patalikod, sumalpok sa isang upuan, at bahagyang nasugatan sa noo. Huwag kang magpakaloko sa kwento ng mga matatanda, bulong ng reyna. Hindi kayo ang tagapagtanggol. Kayo ang mga nilikhang takot sa tunay na anyo ng mundong ito. Pero kahit duguan, tumayo si Rosa. Hindi ako tagapagtanggol lang. Ako ang tagapuksa.
Tumakbo siya patungo sa harapan ng bus, binuksan ang emergency compartment, at kinuha ang kanyang huling sandata, isang balisong na ginawa mula sa buntot ng sirena, pinahiran ang dugo ng puting ahas. Isang ritual na sinasabing kayang tumapos sa kahit anong nilalang ng dilim. Klimax ng laban, nagsagupaan ang dalawa sa loob ng bus. Ang reyna ay lumilipad, bumubuga ng apoy, at pinapagalaw ang mga gamit sa loob gamit ang kanyang isip. Si Rosa, sa kabila ng pagod at sugat, ay patuloy na lumalaban, sinasayawan ang bawat atake, tumatama ang kanyang balisong sa tamang lugar. Sa huling sandali, ginamit ni Rosa ang natitirang banal na langis, isinaboy ito sa reyna, at sinaksak siya sa gitna ng dibdib gamit ang balisong. Isang sigaw na ubod lakas ang sumabog. Ang buong bus ay nayanig. Ang mga bintana ay pumutok. At sa huling hininga ng reyna, narinig ni Rosa ang mga katagang, "Hindi mo ako napatay. Isa lang ako sa marami." At bigla itong naging alabok na dahan-dahang inihip ng hangin palabas ng sirang bintana. Pagkatapos ng laban, ang bus ay tumigil sa gitna ng walang kalsada. Tahimik. Sirang-sira. Amoy abo at dugo. Si Rosa, sugatan, duguan, ngunit buhay. Isa-isa, lumapit sa kanya ang mga pasahero, hindi upang husgahan, kundi upang pasalamatan. Hindi pa man tapos ang gabi, alam ni Rosa, isang digmaan lang ito sa mas malaking giyera. Pagkatapos ng gabi, dumating ang umaga. Ang bus ay nasa gilid pa rin ng kalsada sa Kalinawan, at isa-isa nang nilapitan ng mga pulis at taga-barangay ang pinangyarihan ng madugong sagupaan. May ilang pasahero ang hindi makapagsalita dahil sa trauma, ang ilan ay pansamantalang iniimbestigahan, ngunit si Rosa ay tahimik lamang, nakaupo sa isang tabi, sugatan, ngunit hindi durog. Anong nangyari? Tanong ng pulis. Hindi sumagot si Rosa. Tumingin lang siya sa langit at bumulong, isa pa lang siya. Hindi pa ito tapos, mga palatandaan ng panganib. Sa loob ng ilang araw matapos ang insidente, nagsimulang makarating sa iba't ibang lugar ang mga balita. Sa isang bayan sa Leyte, may nakita raw na babaeng lumilipad tuwing 2:00 ng madaling araw at nawawala ang mga sanggol kinabukasan. Sa Isabela, isang barangay ang bigla na lang nawala sa mapa, kasama ang lahat ng nakatira rito. Sa Taal, may grupo ng mga mangangaso ang nakakita raw ng malaking nilalang na may 4 na pakpak at itim na balat sa may paanan ng bulkan. Habang ang mga tao ay tinatrato ito bilang alamat o tsismis, si Rosa ay alam ang totoo. Ang pagkamatay ng reyna ng kadiliman ay nagpalaya sa isang mas matinding puwersa, ang mga tagapamana ng gabi. Isang lihim na pangkat ng mga sinaunang nilalang na natulog sa loob ng maraming henerasyon. Balik kay Mang Lucas, bumalik si Rosa sa lumang bahay ng albularyo na si Mang Lucas, ngayon ay mas matanda, mas mahina, ngunit mas alam ang panganib. Sa isang sagradong ritual, ipinakita ni Mang Lucas ang mapa ng Aninong Bughaw, isang lumang balangkas ng mga nexus points o tagpuan ng enerhiya kung saan pwedeng lumitaw ang mga halimaw. Ang pagkamatay ng reyna ay hindi tagumpay, anak, ani Mang Lucas. Isa itong senyales sa mga nilalang na natutulog pa. At ngayon, gising na sila. Sa mapa, lumitaw ang 13 pulang tuldok, bawat isa ay kumakatawan sa isang bagong panganib. Isa sa mga tuldok ay kumikislap sa mismong bayan ng Kalinawan. Sino ang target? Si Rosa. Hindi matanggap ni Rosa ang revelasyon ni Mang Lucas, siya pala ang susunod na target. Dahil siya ang pumatay sa reyna, siya ngayon ang itinuturing na huling tagapuksa, at ang mga nalalabing nilalang ng dilim ay may utos, patayin si Rosa bago siya makumpleto ang kanyang lakas. Ayon sa kasulatan, ang mga tagapuksa ay dumaraan sa 3 pagsubok upang maging ganap ang laban ng katawan, ang pisikal na pakikidigma, natapos sa bus. Ang laban ng isipan, ang pagkontrol sa sarili at pagtuklas ng kasaysayan. Ang laban ng kaluluwa, ang huling yugto na magpapasya kung siya ay magiging tao o magiging halimaw rin. Pag-ikot ng kwento, habang nagpapagaling, sinimulan ni Rosa ang paghahanda para sa susunod na labanan. Pero may isang tanong na hindi niya matanggap, bakit ako? Sa isang madilim na panaginip, kinausap siya ng isang anino, hindi tao, hindi hayop na nagsabing, hindi mo lang sila kalaban. Isa ka sa kanila. Nagising si Rosa, pawis na pawis, at may sugat sa kanyang braso na hindi niya matandaan kung paano nakuha. Sa bandang ito, sisimulan ang pagkutya sa kanyang sarili, may aswang din ba sa dugo ko? Pagbubunyag ng lahi, dinala siya ni Mang Lucas sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng isang lumang simbahan. Doon, inihayag sa kanya ang katotohanan, si Rosa ay anak ng isang tao at isang dating aswang. Ang kanyang ina, ang napatay sa una pa lang ng kwento,
ay dating reyna ng kadiliman, ngunit pinili nitong maging tao at magmahal ng isang mortal. Ang dahilan kung bakit hindi napatay si Rosa noon ng mga aswang ay dahil kakampi siya ng dilim. Ngunit dahil lumaban siya sa sarili niyang dugo at pinili ang liwanag, naging kakaiba siya. Siya ngayon ay tinatawag sa kasulatan bilang ang anino ng liwanag, muling pagbabalik ng mga kalaban. Sa dulo ng bahaging ito, may balita sa radyo. Isang buong bus na patungo sa Baguio ang nawala sa kalsada. Walang natagpuan. Walang bangkay. Walang gulong. Parang hindi umalis. Nagulat si Rosa. Ang plate number ng bus ay pamilyar. Ito ang backup unit ng kumpanya niya. Isa sa mga bagong tagasunod ng Reyna, isang apostol ng kadiliman, ang sumanib sa driver nito at ngayon ay ginagamit ang mga ruta ng bus bilang si panghuli ng kaluluwa. Cliffhanger ending ng part 5, sa huling eksena ng part na ito, may batang lalaking naglalakad sa isang baryo sa Mindoro. Nang makita ang isang matandang nagdarasal, umiti siya at bulong, malapit na. Babalik siya. Habang lumalakad siya palayo, kitang-kita sa kanyang likod ang mahahabang pakpak na itim, at sa kanyang anino may sungay. Sa panibagong yugto ng kanyang misyon, si Rosa ay hindi na lamang basta konduktora o mangangatay. Isa na siyang tagapagdala ng sinaunang panata, ang anino ng liwanag, isang mandirigmang may dugo ng dilim ngunit piniling panig ng liwanag. Ang kanyang susunod na layunin, hanapin at linisin ang mga nexus points, mga lugar sa Pilipinas kung saan matinding enerhiya ng kadiliman ang naipon, at kung hindi mapipigilan ay maaaring magbukas ng lagusan sa mundong pinanggagalingan ng mga halimaw. Paglalakbay sa una, Siquijor, isla ng lihim at liwanag. Ang unang lokasyon ay ang Siquijor, isang isla na kilala sa mga albularyo, manggagamot at mga anito. Ngunit hindi ito ang karaniwang Siquijor na alam ng mga turista. Sa gitna ng isla ay may gubat ng bulong, isang lugar na ayon sa lumang tala ay isa sa mga unang nexus point. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang misteryosong matandang babae na nagngangalang Apong Teresa, isang albularyang bulag ngunit nakakakita ng aura ng mga tao. Ano nang hanap mo, anak ng dilim na may pusong liwanag? Tanong nito. Hindi na nagtago si Rosa. Nexus point. Alam kong narito ang una. Pinayagan siyang pumasok sa gubat, ngunit may babala si Apong Teresa, ang bawat nexus ay may bantay. At hindi lahat ng bantay ay masama. Baka ikaw ang pagsabihan. Sa loob ng gubat, nakatagpo ni Rosa ang isang nilalang na may katawan ng tao pero balat ng ahas, si Bantay Luno, tagapangalaga ng unang portal. Hindi ito aswang, kundi isang elemental, at ayon sa kanya, hindi lahat ng bumabangon ay kalaban. Nagkaroon sila ng ritual ng pagsubok, kung saan sinubok ang lakas ng loob ni Rosa, hindi sa labanan, kundi sa pagpapatawad sa kanyang ina, ang dating reyna ng kadiliman. Dito niya muling napanaginipan ang kanyang ina, at sa wakas ay nakausap ito sa loob ng kanyang isipan. Anak, hindi kita iniwan. Pinili lang akong sirain ng mundong hindi nakaunawa. Mula roon, isinara ni Rosa ang unang nexus point, hindi sa dahas, kundi sa kapayapaan. Ikalawang nexus, Banahaw, bundok ng banal at itim. Ang pangalawang lokasyon ay ang Banahaw, isang lugar na sagrado sa mga paniniwala. Ngunit sa loob ng ilang taon, may mga ritual na nagaganap sa mga hindi kilalang kuweba, ritual ng pagsasakripisyo ng hayop, ng tao, at ng kaluluwa. Pagdating niya sa paanan ng bundok, may mga relihiyosong grupo na tila normal sa una, ngunit pagdating ng gabi, sila pala ay mga deboto ng dilim. Pinaghinalaan nila si Rosa at binalaan siyang huwag mangialam sa sagradong batas ng bundok. Ngunit hindi nagpatinag si Rosa. Sa gabi, pumasok siya sa kuweba ng itim na bato, kung saan nakita niya ang altar na may mga itinusok na larawan ng mga batang nawawala sa iba't ibang probinsya. Sa tulong ng kanyang anting-anting at orasyon, pinilit niyang linisin ang lugar, ngunit dito siya muling sinalakay, hindi ng aswang, kundi ng mga taong pinaniniwala ang tao, pero sinaniban ng mga nilalang. Ipinagtanggol siya ng isang binatang albularyo na si Kaloy, isang mambabarang na tumiwalag sa kulto. Matagal na akong naghahanap ng tulad mo. Hindi lahat ng gumagawa ng orasyon ay makatarungan. May ilan sa amin na ginamit ito para magbukas ng pinto. Matapos ang isang matinding tagisan ng lakas at ritual ng pagsasara, isinara ni Rosa ang pangalawang nexus point. Ngunit isang babala ang iniwan ni Kaloy, sa ikatlong pinto, hindi na puwersa ng dilim ang haharap sayo. Kundi ang puwersa ng sarili mong anino, ikatlong nexus, Quiapo, Maynila. Ang sentro ng dualidad. Ang ikatlong punto ay hindi sa bundok o gubat, kundi sa gitna ng lungsod, Quiapo.
Sa ilalim ng mismong simbahan ng Quiapo, sa lumang imbakan ng mga estatwa at imahen, ay may tagong silid na ginagamit sa mga ritual na hindi kilala ng publiko. Dito daw nagtatagpo ang banal at ang itim, ang anting-anting at ang sumpa. Sa pagtapak ni Rosa sa basement ng simbahan, biglang nagsara ang pinto. Ang hangin ay bumigat. At sa salamin sa harapan niya, nakita niya ang sarili niyang anyo bilang isang ganap na aswang. Mula sa likod ng dilim, lumitaw ang kanyang sariling anino, isang bersyon ng kanyang sarili na pinili ang dilim. Walang awa. Walang puso. Malakas. Mapanlin lang. Ang laban dito ay hindi pisikal, kundi mental at espiritual. Ang kanyang anino ay sinusubukang linlangin siya. Lahat ng pinatay mo, kaya mong tanggapin yon. Hindi ba't nilikha ka para sa karahasan? Ngunit tumayo si Rosa, matatag. Hindi ako perpekto. Pero pinili ko ang tama. At kahit anong anino, hindi mo mabubura ang liwanag na pinili ko. Sa pamamagitan ng isang dasal mula sa kanyang ina, na noon pa man ay tinuro sa kanya, napunit ang imahe ng kanyang anino at isinara ang ikatlong nexus. Banta ng ikalimang gabay, sa pagtatapos ng part na ito, lumilitaw na hindi lang mga aswang ang kalaban. Sa isang lumang kastilyo sa Batanes, may isang nilalang na hindi aswang, hindi engkanto, hindi tao. Isang tagapangalaga ng gabi, isang nilalang mula sa ibang mundo. Ito ang nagsasabi sa kanyang mga tagasunod, kung hindi natin mapapatay ang katawan ni Rosa, sirain natin ang kanyang pagkatao. Paikutin natin ang mundo laban sa kanya, cliffhanger ending ng part 6, habang pauwi si Rosa sakay ng isang bangka mula sa Maynila, may narinig siyang boses mula sa tubig, Rosa anak ng liwanag handa ka na ba sa susunod mong pagsubok? Hindi lahat ng halimaw ay may sungay. Minsan, tao rin sila. At mula sa ilalim ng tubig, isang mata ang bumukas. Matapos ang matagumpay na pagsasara ng 3 Nexus Points, si Rosa ay tumibay hindi lang sa lakas kundi sa pananampalataya sa sarili. Subalit sa yugtong ito ng kanyang misyon, isang pagsubok ang paparating na hindi kayang talunin ng sibat, bala, o anting-anting, isang pagsubok sa kanyang puso, damdamin at tiwala. Pagbabalik sa nakaraan, sa paglalakbay pabalik sa Mindoro, na siyang tunay na tahanan ni Rosa, binalikan niya ang mga alaala ng kabataan. Ang simpleng bahay nila sa gilid ng ilog ang mga tawanan, kasama ang kanyang ama ang isang lalaking matagal na niyang iniiwasan sa kanyang isip, si Elias, ang kanyang unang pag-ibig bago naging konduktora si Rosa. Si Elias ay kasama niya sa pag-aaral ng mga orasyon at dasal kay Mang Lucas. Ngunit isang insidente ang naghiwalay sa kanila, si Elias ay nawala ng misteryoso matapos pumasok sa gubat ng itim na daan para hanapin ang kapatid niyang nawawala. Simula noon, naniwala si Rosa na patay na si Elias. Hanggang sa isang gabi, sa mismong baryo kung saan siya lumaki, nakita niya ito. Buhay. Hindi tumanda. At hindi natutuwa na makita siya. Si Elias, buhay, ngunit iba na sa unang pagkikita nila, tahimik si Elias. Parang estranghero. Ang kanyang balat ay malamig. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng daan-daang alaala. Hindi mo dapat ako hinanap, mahinang sabi ni Elias. Dito na nagsimulang pumasok ang tunay na hamon, si Elias ay hindi tao na gaya ng dati. Siya ay naging bantay ng isang nexus point na hindi pa nabubuksan, ang nexus ng damdamin na matatagpuan sa ilalim ng lawa ng Alitaptap, isang sagradong lugar sa Mindoro. Ayon kay Elias, matapos siyang kainin ng dilim, pinili niyang huwag maging halimaw, pinili niyang manatili sa pagitan ng liwanag at kadiliman upang mabantayan ang puso ni Rosa. Ngunit ngayon, siya mismo ang dapat pumigil sa pagbukas ng susunod na portal. Ang pag-uusap na labanan, sa isang tagpong puno ng tensyon at pagkalito, humarap si Rosa kay Elias sa gitna ng lawa. Bakit ka nandito kung hindi ka na sa panig natin? Tanong ni Rosa. Ako ang bantay ng damdamin. At ikaw ang pagsubok ko. Kapag napatunayan mong mahal mo pa rin ako, magbubukas ang pinto. Kapag pinili mong kalimutan ako, mananatili itong sarado. Nalito si Rosa. Ang mga halimaw kalaban niya. Pero si Elias, mahal niya. At hindi niya kayang patayin. Ngunit habang sila'y nag-uusap, unti-unting lumilitaw ang epekto ng Nexus. Ang kanyang mga alaala ay bumabalik. Kasama ng sakit ang kanyang puso ay sumisigaw ng galit at pagkabigo at ang pinakamasakit. Nagsisimulang mabuo muli ang damdaming pilit niyang nilimot pagsubok ng kaluluwa. Ang totoong laban dito ay internal. Si Rosa ay pinilit na piliin, ang damdamin, ang posibilidad na may bahagi pa si Elias na mahal niya, kahit ito'y nalugmok sa dilim ang panata.
Ang tungkulin niyang isara ang lahat ng Nexus Point kahit sino pa ang nagbabantay sa isang nakakatindig balahibong eksena, nagtanong si Elias, kung ako ang huling hadlang sa pagkabuo mo bilang tagapuksa, kaya mo ba akong patayin? Tahimik si Rosa. Tumulo ang luha niya. At sumagot, kaya kong kalimutan ka. Pero hindi kita kayang patayin. At hindi ko rin pipiliin ang dilim para lang manatili ka. Ang hatol ng Nexus, biglang lumiwanag ang lawa. Ang Nexus ng damdamin ay hindi nabuksan dahil hindi kinailangan. Ang tunay na pagsubok ay hindi lakas kundi pagpapasya sa gitna ng pag-ibig at tungkulin. Dahil hindi pinili ni Rosa ang alinman, kundi ang katotohanan, na ipasa niya ang pagsubok. Si Elias, na tila lumuwag ang dibdib, umiti sa huling pagkakataon. Ngayong pinili mong hindi ako piliin na tapos na ang tanikala ko. At sa harap ni Rosa, naging abo si Elias, at mula sa kanyang puso ay lumabas ang isang butil ng liwanag, isang orasyon na kayang isara ang pinakamatinding pinto ng dilim. Pagpapatuloy ng paglalakbay, bitbit ang bagong orasyon, bumalik si Rosa kay Mang Lucas. Ngayon ay buo ka na, ani ng matanda. Naranasan mo na ang tatlong labanan, katawan, isipan, at kaluluwa. Ngunit isang babala ang ibinigay ni Mang Lucas, bago mo maisara ang huling Nexus, may sasalubong sa iyo na hindi aswang, hindi tao, at hindi halimaw, isang nilalang na ikaw ang lumikha. Ang paglalakbay ni Rosa, ang konduktorang mangangatay ng aswang, ay umabot na sa hangganan. Nasubok na ang kanyang katawan, isipan, at kaluluwa. Pinili niya ang liwanag sa kabila ng kadilimang naglalagi sa kanyang dugo. Ngunit ngayon, hindi na lang kaluluwa ng mga nilalang ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao, at ang mundo ng mga anino. Ang huling Nexus, balangay ng diwata, hindi matatagpuan sa mapa ayon sa sinaunang kasulatan ni Mang Lucas. Ang huling Nexus ay hindi matatagpuan sa karaniwang mapa, sapagkat ito'y nasa tagpuan ng panahon at alaala. Isang lugar na nagbubukas lamang sa oras ng pagbabalik loob ng isang tagapuksa. Sa pamamagitan ng bagong orasyon na galing kay Elias, binuksan ni Rosa ang daan sa pamamagitan ng pagsusunog ng tatlong bagay, isang lumang tiket ng bus, isang hibla ng buhok ng kanyang ina, at isang patak ng kanyang sariling dugo. Sa iglap ng panalangin, siya ay nailipat sa isang paraisong puno ng liwanag at dilim, ang balangay ng diwata, isang lugar kung saan coexist ang mga espiritu ng liwanag at nilalang ng kadiliman, ngunit ngayon ay nagkakagulo, nadudumihan ng kasinungalingan. Ang balanse ay wasak na, sa balangay ng diwata, sinalubong si Rosa ng dalawang sinaunang espiritu, si Datulaya, isang diwata ng liwanag at si Binukot Salinday, isang diwata ng anino pareho silang naghihintay sa kanya. At pareho silang may magkaibang hiling, Datulaya, isara mo ang Nexus, at ibalik ang balanse. Hindi na dapat bumalik ang dilim. Salinday, buksan mo ito. Ang liwanag ay naging sakim. Panahon na para ibalik ang gabi sa mundo. Ang huling Nexus ay wala sa isang pop, nasa puso ng balanse mismo. Upang maisara ito, kailangang piliin ni Rosa kung anong mundo ang dapat magpatuloy. Ang anak ng liwanag at dilim, habang pinoproblema ni Rosa ang kanyang desisyon, lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahan, ang batang babae na walang anino, ang ipinanganak sa tondo, at ngayoy nasa anyo ng isang dalagita. Subalit may mata ng nilalang at tinig ng sangkatauhan. Ang kanyang pangalan, Alitaptap. Sabi ng mga diwata, si Alitaptap ay anak ng Equinox, ang perpektong nilalang na isinilang mula sa mga panalangin at sumpa. At dahil sa koneksyon nila ni Rosa, na hindi pa niya alam, siya ang magiging tagapagdesisyon kung dapat bang manatili ang balanse, masira ito, o simulan ang bagong kaayusan. Ngunit may lihim si Rosa, sa bawat Nexus na isinara niya, lumalakas si Alitaptap. At ngayong kumpleto na ang 5 selyo, si Alitaptap ay maaari ng maging tagapagmana ng dalawang mundo. Labanan ng huling pagpili, nagsimula ang huling laban, hindi lang ng lakas, kundi ng ideolohiya. Panig ng liwanag, Rosa Datulaya Mang Lucas, na dinala ng mga diwata sa mundo ng balangay bilang gabay, panig ng anino, Salinday ilang nabuhay na aswang mula sa mga lumang panahon si Alitaptap, na hindi kampante sa panig ng liwanag o dilim habang ang mga puwersa ay naglalabanan sa isang labanan ng orasyon, elemento, at kaluluwa, si Rosa ay humarap kay Alitaptap sa gitna ng gulo. Hindi mo kailangang piliin ang dilim, ani Rosa. Hindi rin ako pipili ng liwanag, sagot ng dalagita. Pareho silang marahas. Lilikha ako ng sarili kong mundo, ang bagong mundo, desisyong masakit sa matinding tagpo, bumukas ang langit ng balangay. Tumigil ang laban.
Si Rosa, gamit ang orasyon ni Elias at ang anting-anting ng kanyang ina, sinakripisyo ang sarili, inilakip niya ang kanyang kaluluwa sa gitna ng Nexus upang hindi ito mapakinabangan ng kahit anong puwersa. Ang kanyang katawan ay naging alabok. Ang kanyang alaala ay naging alamat. At si Alitaptap na saksi sa sakripisyo ay umiyak sa unang pagkakataon. Sa kanyang luha, nabuo ang bagong selyo, isang selyong hindi batay sa liwanag o dilim, kundi sa kalayaan ng pagpili. Pagkatapos ng labanan, pagkawala ni Rosa, tumigil ang digmaan. Si Datulaya at Salinde ay parehong umurong sa kani-kanilang mundo. Si Alitaptap ang naiwan sa gitna, hindi bilang tagapagmana ng digmaan, kundi tagapagsimula ng bagong panahon. Sa mundo ng tao, naging alamat si Rosa. Pero sa mga nakakaalam ng katotohanan, siya ay kilala bilang ang huling tagapuksa. Ang anak ng dilim na pinili ang liwanag, epilogo, kwento sa loob ng bus sa huling eksena ng kwento, isang batang konduktor ang sakay ng bus pamindoro. May hawak siyang lumang kwaderno, diary daw ng kanyang Lola Rosa. May batang babae na sakay din ng bus, nakaupo sa dulo. Tahimik. May mata ng pilak. Ngumiti ang batang babae at sabi, "Alam mo, hindi pa tapos ang kwento niya." Sa akin siya nagpatuloy. At pagtingin ng konduktor sa bintana, sa kanyang refleksyon wala siyang anino. Ang konduktorang mangangatay ng aswang ay hindi lang kwento ng aksyon. Ito ay epiko ng pagpili, sakripisyo, at paglalaban ng kalikasan ng tao at halimaw sa loob ng bawat isa sa atin. Isa.